Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachongkar. So, andito na naman tayo. May reaction na naman tayo. Ito ay napag-uusapan ilang araw na. So, bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Bat Santos Matoban, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab, ang presidente ng Karipa Birador, si Kuya Noli, isa sa Karipa, Kalingap Warriors, si Reda TV at si Kalingap Chomar. So, dito tayo mga kachomkar, meron tayong kunting dugtong sa mga naririnig natin ilang araw dahil napag-uusapan ang batang ito na si Arjen. So, sana pakinggan ninyo dahil halos nasabi na nila lahat. So, sa akin, magdadagdag lang ako. So, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung dahilan bakit nag-live si Arjen dahil halos alam na ng lahat. So, sa Kalingap, bago ka sumali sa Kalingap vlogger, reactors, may sinisend si Ate Edna na link na babasahin mo na ito ay rules. So, pagkatapos yan, mag-agree ka. So, nabasa ko ang rules na yan. At ito nga, isa ang rules na sa mga beneficiary. Isa ang rules na pag beneficiary ka, hindi ka mag-YouTube. Pero sa naalala ko kay Rachel, bago siya nalingap ng Kalingap ni Vincent, mayroon na siyang YouTube. Viral na siya sa TikTok. So, nag-YouTube na si Rachel bago siya nalingap ni Vincent. Minsan nagpo-post siya ng short video. Short video lang. Parang hindi siya active ng mga video ng kanyang buhay. So, yun nung ma-scout siya, yun nga, tuloy-tuloy ang scouting. So, bago nagkaroon ng community ang Rochelle, dahil yun nga, di ba sabi ni Rab na bibitawan na si Rochelle, pero part pa rin ng Kalingap. Kalingap pa rin siya. It means bibitawan siya sa Kalingap Angel dahil nakakasupport na siya sa kanyang pag-aaral sa family dahil may sponsor na. At yun nga, dahil yun nga, parang yun nga, nagwa-vlog na siya. So, bago siya nagkaroon ng community ang Rochelle, nagvlog siya at yun, pinatian siya ng bahay. Pero hindi siya masyado active. So, parang hindi siya sinabihan ni Rab na tama, huwag kang mag-post, huwag kang mag-content dahil alam na ni Rab na before siya na scout ni Vincent ay aktibo na siya sa YouTube. And hindi aktibo na talagang active na active. Nagpo-post siya ng reels. So, ang sitwasyon ito kay Arjen ay magkaiba. I don't know, hindi ako sure kung itong YouTube ni Arjen ay kailan niya ni-create yung beneficiary na ba or before. Siguro pwede niyo i-comment para malaman ko. So, nung na siya na-scout na siya ni Edo, nakikita ko na siya sa YouTube na mayroon siyang mga short video na sumasayaw, yung mga viral na content. So, wala akong comment dyan. So, ganito kasi ang nangyayari. Halos lahat ng mga reactors nagko-content ay sabi nila matagal na nilang nakikita si Arjen na sa YouTube. So, ito daw si Edo ay pinahintulutan niya si Arjen na mag-live sa Facebook lang, hindi sa YouTube. Dahil yun nga, para matulungan ang kanyang sarili, pinahintulutan siya mag-live sa Facebook para magbenta at hindi sa YouTube. At nalaman ata ni Edo yun, alam daw yun sa live ni Edo na sinabihan niya si Arjen na huwag ka mag-live, huwag ka mag-YouTube dahil baka may kaparusahan yan. So, hindi galing sa akin, narinig ko yun sa mga reactors na matigas daw ang ulo niya, Arjen. So,
ganito lang, wala akong sasabihin na anong dahilan, bakit nag-live si Arjen sa araw na yan na bagong nagkagulo. Alam natin nagla-live siya lagi. Yun nga, itong latest lang, recent lang na nag-drop siya ng Gcash, doon na nagkagulo. Dahil itong mga viewers na basher niya, nag-screen video, screenshot, at pumunta doon sa live ni Edo, pumunta doon sa live ni Rap, pumunta doon sa live ni Kalingap, kay Kuya Val na, yun, kinontent nila yung live ni Arjen na nagmi-makeup na may mga sinasabi. Alam na ninyo, hindi ko nasasabi. Hindi na ako magpapakita ng video dahil masyadong mahaba, hindi tayo live. So, marami na nagpakita ng screen video na yan, anong ginagawa ni Arjen nung nagla-live siya. So, ito lang masasabi ko. Ang grupo mayroong president, vice president, secretary, treasurer, business manager, PIO. So, itong PIO, sila yung tagapag-abot ng mga balita. So, dito sa Team Kalingap, may mga officer ata na nagre-reach out sa mga members na nagdi-disobey ng rules. Dahil talaga ang Team Kalingap ay may rules. So, wag niyo masamain mga Kalingap, mga kachumkal, mga viewers na totoo may nailabag si Arjen sa batas na yun nga. Kaya sabi ni Kuya Bal na hindi daw bawal mag-YouTube ang beneficiary, pero pag mag-YouTube ka, bibitawan ka na. Dahil alam natin, ayaw nila ma-expose ang beneficiary. Alam niyo lahat yan dahil lagi yan nasasabi ng mga ni Kalingap Rab, ni Kuya Val. So, dito, ang idea ko lang, marami nagsasabi na nakikita nila si Arjen sa live. Ako nakikita ko rin. Minsan nga pumapasok ako, tapos hindi ko tinatapos. Tapos, halos lahat na napanood ko kagabi, kahapon, ang sabi nila, nakita daw nila si Arjen na nagla-live, na active sa YouTube. So, ang masasabi ko lang, kung nakita ito ng officer sa Kalingap, bakit hindi siya kinausap? Arjen, pwede ba kita makausap? Ayaw nga pala. Si Kuya Noli, I really respect him. Yung yung nagtitrain ako ng reactors kasi papasok daw ako ni Kuya Berador. Ma'am Darlene, mag-train ka muna dyan, I will observe you. Tinitrain niya ako na, sabi niya, observe ka muna. Hindi ka muna ipasok sa general ng karepa dahil under observation ka. So, while reactor, sabi ko, gusto ko ipalaganap ang aking group na as a Kalingap followers, Kalingap supporters, kasi yun nga nagsisimula na akong mag-support sa Kalingap. So, parang nag-change ako ng profile picture na Kalingap supporters, at itong mga kasamaan ko rin ang nag-change ng profile. At one day, someone messaged me, and someone comment on my profile pic, sabi na, hello Ma'am Darlene, can I talk to you at Messenger? I am one of the Kalingap warriors. So, I was surprised. So, palang, yun nga, hindi ko na hinintay. Ako unang nag-message sa kanya. Kasi sabi niya, mag-usap tayo. So, I opened the Messenger and talked to Kuya Noli. So, sinabi ko kay Kuya Noli, kasi Kalingap warrior. So, sabi ko, iba na to. So, sabi ko, Kuya Noli, I am Darlene Molo. Tinitrain ako ni Kuya Berador, Sir Berador, kasi yun nga, nag-apply na ako ng reactor, so papasok ako sa Karipa. So, siyempre, nag-change ako ng profile picture at gusto kong na Kalingap supporters na ako, pero hindi pa talaga legit na 100%. So, I feel something, I am welcome. I am Kalingap legit na, dahil yun nga, under observation, nagtitrain ako. So, sabi ni Kuya Noli, sige. Kasi nagbuo si Ate Ina ng group na ang lahat ng founder admins ay gagawan ng group nila ng mga reactors para maging legit kayo. So my point ko dito is, ang galing. So yung hindi ako kinausap ni Kuya Noli in the public na, huy, bawal yan. Nakalabag ka.
I-talk to me in messenger, private messenger. So, ito ang gusto ko sana ang idagdag na, yung mga officer, why you don't try to talk Arjen? Arjen, please talk to me. May message ako sa'yo. Na, ito, nakalabag ka, please i-private mo muna yung profile mo. Matagal na daw nilang nakikita si Arjen. Bakit walang sumuway? Ipalagay natin matigas ang ulo. As a mother, hindi tayo mapapagod mag-remind sa anak natin na bawal yan. Araw-araw bawal yan. Ayoko iba si Edo. Kasi sinabihan daw si Edo. Pero idagdag ko na lang kung sa akin, sarili ko. Ako yung naka-scout kay Arjen, beneficiary ko siya. Araw-arawin ko yan. RJ, nag-live ka na naman kanina. Di ba sabi ko bawal yun? Sunod di Arjen. Di ba sinabi ko, huwag kang mag-YouTube, bawal yun. Kasi ang batang ito may pangangailangan, so he forgot the rules. May pangangailangan daw anong mga sinasabi niya, so nakalimutan niya na, alam niya ata, for sure, nasasabihan din siya ni Rosa, ni Carla na, uy, bawal yan, bakit ka nag-YouTube? I don't know, baka hindi siya sinabihan, baka dahil alam na niya Arjen, so, dapat hindi tayo napagod. Hindi ako mapapagod as a scouter to remind my beneficiary. Bawal yan. Hindi yung, basta sinabihan ko na lang yan, tigas ng ulo. Hindi ganon. So, itong mga Kalingap Warriors, I don't know if they contact Arjen, na Arjen, mag-usap tayo sa messenger, bawal yung ginagawa mo kasi beneficiary ka pa. Walang kumontak sa kanya. So, she felt like nakabitaw. She felt like secure na siya mag-live dahil inaaraw-araw na niya mag-live. Walang sumita sa kanya sa live niya ng mga Kalingap Warriors. Kung sino ba dyan? Arjen, dun sa live ni Arjen. Talk to me in inbox. Arjen, hindi natin siya papahiyain. Arjen, ako ay Kalingap Warriors. Bawal yung ginagawa mo. Hindi. Arjen, come, let's talk. Let's talk. Stop the live, let's talk. So, parang ganun lang. So, ma-feel niya yun, oy, ano yun? So, kasi matagal na siya nagla-live, walang sumita sa kanya. So, parang nasanay na siya. So, ito yung idadagdag ko na hindi natin siya ma-blame. Kasi, parang na-feel niya na very welcome siya sa YouTube dahil walang sumita sa kanya na officer, Kalingap Warriors, o kung sino ba yung may karapat dapat na magsabi na bawal yan. Kasi kinausap siya ni Idol, hindi naniwala. So please guys, don't bash Arjen kasi may problem siya, may pangangailangan siya na nakalimutan niya. Tao lang tayo nakakalimutan natin na mayroon tayong nagawang mali. Kasi pwede pag-usapan yan pwede pag-usapan ang nalabang ni Arjen sa batas. Hindi agad yung sunod-sunod ng mga reaction Yun, kaya siya natakot. Sabi nga na guilty daw siya kaya niya tinago ang kanyang YouTube. Maybe not. Maybe she is not guilty. Maybe she is scared, afraid kasi nabash siya. Nalaman niya naglapag siya ng chikas. Kasi yun nga po mga ka-Jomcar, mga Kalingap, bawal talaga mag-solicit sa online. At yung paglabag niya ng chikas is parang solicitation yun. So please wag natin i-bash si Arjen. Intindihin natin na tao lang tayo, nakakalimot, tao lang tayong nagkakasala, and we deserve another chance. She deserve another chance, I think. Maybe, pwede siya kausapin kaya hindi na pa naman sinabi na talsik na siya sa Kalingap. Arjen, mamili ka. Mag-YouTube ka or tuloy-tuloy ang ating pag-vlog sa'yo. Pero ito Arjen, kung sakaling na nakita mo na ang pag-YouTube mo ay makakatulong sa'yo, dan scout ni Edo dahil sabi mo, bira ka lang mag-vlog. So, you can choose. You can choose any of dalawa, either mag-vlog ka or ituloy ang beneficiary. So, just decide Arjen. Pero kung nakita mo na mas masaya ka sa Kalingap na beneficiary, go on. Pero kung na-feel mo na mas makakatulong yung YouTuber, go on. Just select
hindi pwede na dalawa. Just select kung saan ka sa dalawa. Pero kung sa kay Edo ka, bawal. Hindi bawal. So, ang ibig sabihin ni Kuya Bal na hindi daw bawal, pero pag mag-YouTube ka is wala ka na sa beneficiary. So, yun na lang. Mag-usap kayo ni Edo. Tawagan mo siya kung hindi ka pa niya natawagan na busy, or hantayin mo na lang siya pagdating niya from Manila. Itong Team Kalingap is LDC. Kung may LDR, long distance relationship, may LDC. LDC is long distance community. Diba? Long distance community. Kasi social media ito, hindi natin maiwasan nga tuwing may nakita, mag-react ako, mag-post ako ng video. So, huwag natin sisihin din ng mga reactors kasi this is YouTube, this is business. Business ba? Or this is a job. Responsibility rin ng mga officer ng Team Kalingap na gawan ka ng reaction. So, hindi talaga natin maiwasan. But for my side, kung ako siguro ang officer na nakita ko siya urgent, kasi nakikita ko talaga siya lagi. So, hindi ko siya kinausap dahil wala akong right. Pero siguro kung may right ako, kakausapin ko siya, urgent. Pwede ba tayo mag-usap? Paki-private mo muna yung YouTube mo, mag-usap tayo. Kasi ganito yung urgent. Let's do video call. Kasi mas makapagod yung chat eh. Let's talk for a call. Let's do video call or I will call you like that. So, mag-usap. Kung ako yun ang napahintulutan pero hindi ako officer. Pero iwan, nakikita daw siya lagi pero walang kumausap sa kanya. So, yun nga sabi ko parang she felt free. Parang freedom na nobody contact her na kausapin na bawal ito. So, matagal na niya ginagawa. So, tapos na. When she penned the Gcash, doon nagsimula ang gulo na ba siya, nag-screen video, doon pa sa mga pinagsasalita niya. So, ngayon, magulo. So, sana, I'm sure this will be fine na masolve ito, na matatahimik din ang lahat na ito. I'm sure na one day, sooner or later, ay matatahimik ang topic na ito about Arjen. So, please, huwag niyo iba si Arjen. Huwag natin sisihin ang mga reactors dahil job nila yan. Trabaho talaga yan. This is YouTube, social media. Huwag natin sisihin si Edo na bakit hindi sinaway si Arjen dahil yun nga, kinausap daw. So, ang sa akin is, this is misunderstanding. Misunderstanding ata kasi parang sa kabisi ng isa, nakalimutan ng isa. So, dapat sana na kinausap araw-arawin si Arjen. Arjen, kung ako yun, Arjen, delete that. No, don't do that, Arjen. That's not allowed. Arjen, please. So, imi-message mo siya. Hindi mo siya papahiyain sa live dahil kung kinausap mo sa live, mapapahiya. Lalong mapas. So, sana po ay yung kunting reactions ko, idea ko, hindi ako nagpakita ng mga video dahil alam po natin, alam ko na panood ninyo ang live na yan, ang mga video ng mga reactors, kung ano ang mga ideas nila. So yun nga po, mayroong rules ang Team Kalingap na dapat sundin at mayroon tayong freedom to stay or freedom to go. So, dapat pag-usapan ng lahat. Walang dapat i-bash. Hindi deserve ni Arjen na i-bash. Huwag na rin i-bash ang mga reactors dahil job lang nila ito to react na makontent tayo dahil nasa social media tayo. So, ito nga po mga kachumkal, sana nakuha ninyo ang ating ideas na everything is misunderstanding at miscommunication, lack of communication, lack of reminders to Arjen. So, sana nagkaintindihan po tayo, naintindihan niyo ang aking side. Maraming salamat sa nanood ng ating reactions. Thank you so much. Please paki-like ang ating video. Paki-share sa inyong mga messengers, sa inyong group para malaman din ang ating reactions, ang ating idea. Please subscribe naman sa hindi pa nakasubscribe dyan. And tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga video ni Kalingap Rob, kay Kuya Bas Santos Matobang at kay
Kalingap Jomar. So, happy birthday, Kalingap Prab. It is your 30th birthday. Congratulations sa 3 million again. Sobrang 3 million na. Congratulations, Kalingap Prab. Best wishes and good luck. Sana dumami pa ang blessing sa'yo. Good health sa'yo, sa family mo, kay Jackie, kay Bibi Rabay, as a subscriber mo, sa charity mo. So, good luck and happy birthday. So mga ka-Jumcar dyan, mga OFW, ingat kayo. Sana okay kayo lahat, sa lahat ng Kalingap Love Team, sa lahat na Jumcar community, sa mga ka-Jumcar dyan, ka-addict sa Jumcar, ka-marathonians, ka-iwags, ka-zombie, nagkakaroon ng iwags sa ka-marathon. Mega love shout out sa inyo lahat. Sana okay kayo and God bless you all. Keep watching and thank you for supporting my video and thank you so much and good luck and that's it. And God bless you and see you in my next vlog. Bye! Keep smiling. Bye!